ja maksuvaroista on ollut se, että niiden tavoite on ratkaista rahoituksellisen kestävyyden kysymystä joskus 2, 3, 4, 50 vuoden päästä. Ei tässä ja nyt. Ja jos me tälläkin hetkellä katsellaan, on aika isot puskurit. Eli semmoista tilannetta, jossa meillä menisi sijoituksissa erittäin huonosti, tulisi niin sanotusti koskaan negatiivista tuottoa niin sanotusti tämän tyyppisessä tilanteessa. Ja tuttu That will all go to bio waste. Are we halfway full of our bio waste or not yet? Ehkä joo, mutta se when it's It's composting, niin se Goes down. niin. Napuno na yung compost namin guys ito sa bahay, sa loob ba. So tinapunan ni Nico doon sa aming compost pit. Lunch guys, mashed potato, tapos yung roasted pork. Gumawa si Nico guys ng 4 liters ng carrot juice. So, bibigay namin to kay Lola tsaka sa mother-in-law ko para matry nila. So, ginuce na namin kasi wala silang machine. Tapos, yung ibang tinapay guys is ibibigay namin kay Lisa and kay Carlo. And sa aming Lola guys kasi meron pa pala kaming tinapay sa ref. So, parang hindi siya masayang, di ba? Tapos, yung mga gulay na andoon, guys, mamaya ko na yun siya i-chop, tapos isasoak natin siya sa suka. Ayan. Sobrang sulit, sabi ni Lola. Of course, daw gusto niya daw ng carrot juice. Kasi, bakit daw tinapon daw to? Pure carrot juice ito, guys. Wala itong halong water. And it's very good. Sobrang tamis ng carrots dito sa Finland. And napakasayang talaga na tinapon nila. But anyway, kahapon, gumawa na kami ng 4 liters din. Almost nainom na namin. 4 ba? 3 lang pala. 3 or 2. Mga ganun. So, nainom na namin dinner. Tapos kanina din breakfast. Ayun. So, yan na lang yung natira sa aming grapes. Maubos na yan today. Mamaya, pagka-uwi ni Anika. So, ito na guys. Meron na tong mga laman na pagkain dito para kay Carlos and Elisa. Tapos, ito din, may sweets. Doon namin to kakainin kay Lola. Tapos, nagdala din kami ng tinapay for her. Tapos, yung juice. Guys, sabi ni Nico, finish na daw! You finished all? The rest are like Very soft. spoiled. Yeah. Pero yan lang guys. 2 piraso lang ang sira. Amazing. Daddy, you help me prepare the tomatoes and other spices. Just what we do. Yeah. Hello Ray guys. Good evening. Kakagising ko lang guys. Para tayong night shift dito palagi. Alright, so magpapatulong ako kay Nico because I don't have the strength para ma-save natin tong mga kamatis. So, ito na yung tray, guys. So, yeah, kay small and big tomatoes, just wash them. We need to wash them because we need to wash them first. And ito siya, guys, is i-bake natin siya. Lalagyan natin siya ng sibuyas. Yeah. Tapos, ilalagay natin siya sa oven.
So, kailangan natin siyang hugasan. Tapos, ilalagay natin siya doon sa tray. Tapos, doon sa oven, guys. Lalagyan natin siya ng olive oil. Para gagawin natin siyang tomato sauce. So, panghahalo ko siya sa aming, tawag nito, aming pasta sa darating na araw. Maybe tomorrow. Tapos, ito mga sili, guys. Ha? No ihan hyviä, mutta kyllä nää on ihan... Ito, yun, bahan semmoinen huwano. Ayun, tapos, guys, itong mga sili naman is, papachop natin to kay Nico. Papatulong na tayo sa kanya, guys, kasi masakit ang aking mga kamay. And, ilalagay natin to sa suka. Ayan. Pero hindi na natin to tatanggalan ng buto. Papakat lang natin siya dito sa taas. Tapos, ibabad natin siya sa suka. Para sa ating spicy suka. Kattoo täällä aika. Kumain. Kamatis. Onko hyvä? It's very sweet. Just many of them have a little bit like a... Ang gaganda pa ng kamatis, guys, di ba? So, pwede pa natin yun magamit. Uy. Tapos, yung dalawang paprika, guys, binigay ko kay Carlos and Elisa. So, meron na lang akong isang paprika. Ito din is, ihahalo natin siya dito sa ating mga kamatis. Si Pimo, guys, nakatingin din siya anong ginagawa namin. Is Pimo thinking that you're going to have more food? Kumain na kasi yan siya, guys. Yung ulam niya was, she eat already? ano, what you call this one? Yung deer and rice. Did you put rice? No, just... Just the deer meat. Sarap ng pagkain yan, guys. Meron tayong oil with garlic dito, guys. Ito na lang natira sa olive oil namin. So, ito na lang din yung gagamitin natin. And we can use the garlic din. Tapos, itong bote, sisave natin kasi pwede din natin to siyang lagyan ng suka, guys. Or ng mga anything spices na pwede natin siyang masave. Need to buy olive oil tomorrow. We don't have olive oil. Okay. Tapos dito tayo sa 100-year-old namin na oven, guys. Yan, kasi parang tayo gumamit ng kuryente. Yan. Joo, tossakin on vähän... Yeah. So, hugasan lang natin to, guys. Tapos, tanggalan natin siya nitong tumoy niya. Tapos, pag may sira. No, niyo. Kasi po isita. Ano natin, i-chop natin siya ng maliliit. Pinag-gloves ko si Nico, guys. Kasi maanghang kasi yung sili na yan. So, pag mag-stick sa skin niya. Kaya, mas mabuti mag-gloves. Tapos, chine-check din talaga namin kung meron talaga siyang sira, ganyan. So, yung mga okay pa, yun lang yung gagamitin namin. Yung the rest is ilalagay din namin sa bio-waste.
So, yung dalawang onion natin, guys, lang yung gagamitin natin. Kasi tatlo yan lahat, diba? So, yung isa is gagamitin ko para sa pagluluto. Onion is like that. You're crying now? It's an onion. No, it's so strong. Meron akong sukang puti dito, guys. Ito yung suka na mumurahin dito sa Finland. Nilagay ko lang siya sa ganitong bottle. Ito, guys, isayang naman. So, iwawash natin siya ng suka. Kasi ilalagay din natin yan sa bote. So, we don't waste it. Transfer natin siya dito, guys, sa mga pasta bottles na empty. Malinis na yan. Yes. So, ito na siya, guys. Papahalo lang natin kay Nico para mag-even yung mga sili dyan. Kasi may green chili sa ilalim. So, ilalagay lang namin siya dito sa bote. So, ito na yung suka. Dadagdagan pa natin yan mamaya ng suka. Actually, kulang pa to ng ginger. Pero wala tayong ginger eh. So, next time, pag meron tayong ginger na galing sa Haviki, dadagdagan na lang natin siya. Hindi ko na siguro ito lalagyan ng bawang. Yan, ang sili lang tsaka sibuyas. Tapos yung ginger. Pero i-add lang natin yung ginger later. Kasi wala man tayong nabili sa Haviki na ginger. Do you need a smaller spoon? Ang sarap. This will taste very good. I think Louis will like this one. Hmm? So, ito na siya, guys. Lalagyan na natin siya ng suka. So, cover na natin siya. Lalagyan mo natin siya ng space kasi dadagdagan ko pa to ng ginger kapag nakakuha tayo ng ginger. So, pag meron tayo nabiling ginger sa Haviki. Yan. So, meron na tayong spice suka, guys. Pero, mga ilang araw pa to bago gamitin. Pero mas maganda kung mas matagal. So, ito na yung ating kamatis, guys. Na-roast na siya. So, i-blender ko na lang to bukas. Tapos, ihalo natin siya sa ating pasta. Hello, Ray, guys. Good noon sa inyong lahat. Alam niyo bang kakagising ko lang? Yan ang buhay natin, guys, kapag meron kang night shift, no? But matinding night shift to ngayon, guys, as in. But, yeah, kailangan ko magluto ng pagkain kasi naubos na namin yung mga meat na nanggaling sa Haviki. And yung gagawin na naman natin ngayon is yung deer meat na giniling. Lutuin muna natin siya sa milk para matanggal yung anggo niya. And yung gagamitin natin ng milk kasi nanggaling din sa Haviki. So, samahan niyo ako
Gawa tayo ng lasagna. Tingnan nyo yung sunset namin guys. Ganyan lang siya. Hindi na sumisikat ang araw dito guys. Buong December. Ayan. Pero, sunset na. Ganda pa rin. Kahit pa paano. And sobrang calm talaga dito sa countryside guys. Hopefully, we will have a white Christmas. Kasi nag-melt ang snow ulit eh. Meron tayo ditong karne ng deer. Ito yung isa sa mga deer na meron nga siyang anggo guys. Yung malaking deer kasi ito na giniling. So, lalagay lang natin siya sa pot. Tapos, lalagyan natin siya ng milk. Tapos, pakukuluan natin siya guys. Kasi hindi, kung isusok ko lang siya, parang wala lang din. Hindi talaga mawala yung anggo. Kasi yung ginawa ko before, nung gumawa ako ng spaghetti sauce, spaghetti sauce ba? Yeah, gumawa ako ng spaghetti sauce gamit yung deer meat. Is, yan na siya, oh. Pinakuluan ko siya, guys, ng milk. Nawala talaga yung anggo niya. But, if you know something na paano ko siya mawala yung anggo nito, kung isoak ko lang ba siya. Kasi I feel like yung pag-soak is hindi siya enough. So, ang milk na to is nanggaling to sa Haviki. Kahit hugasan mo to guys, hindi siya mawawala yung amoy niya. So, ito yung gatas na nanggaling sa Haviki guys. Ubusin natin to. So, pakukuluan lang natin to siya guys. Tapos, i-drain natin yung gatas. Tapos, ubusin natin tong another liter pa dito. So, magiging maputla na yung color niya, no? Kasi naano na siya ng milk. But yeah. But this one, I find this way very effective talaga. So, tara. Lutuin na natin to doon sa stovetop namin na 100 years old. So, ito na siya. Lagay natin siya dito. Tapos, pakuluan lang natin siya, guys. Mainit na yan siya, guys, kasi sa ilalim meron yung apoy. Yan, oh. Sobrang mainit na yan. Strain na natin siya, guys. Ayan, hindi na natin tugasan ng tubig, guys, kasi ipapakuluan pa natin siya sa gatas ulit. So, babalik natin siya dito sa pot. Lalagyan na naman natin siya ng gatas. So, balik na naman natin to doon sa apoy. So, meron pa tayong isang sibuyas, guys, na nanggaling sa Haviki. Hiniwa ko na siya. Tapos, 2 carrots ito. Halagay lang natin siya dito, guys, sa aming manual na food processor. Sabi ko kay Nico, bili kami nung electric next time. Next time, guys, pa tayo budget. Alam nyo, kapag may mga kailangan bilhin, hindi ako bumibili agad-agad, guys. Pinag-iisipan ko muna yan. But for now, hindi naman kasi masyadong malaki yung kailangan namin for that. Hindi pa siya ganun ka necessary. So, this is still working. So, pagtsatsagaan muna natin to. Maybe in couple of weeks yun ang isa sa mga bibilhin ko, guys, para mas mapadali yung trabaho ko. So, chop lang natin to. Tapos yung ating carrots. Tapos lalagay natin siya sa ating pot. Gaya na rin natin dito yung ibang carrots, guys. Para dahan-dahan ba. So, ito na siya, guys. Na-mince na siya. Hindi siya fully maliliit, but that's okay. Kami lang naman ang kakain nito.
Lutuin pa naman natin to guys. So, lagay lang natin siya dito sa pot natin. Tapos, pan-fry natin siya sandali lang talaga. Tapos, i-add natin yung ibang ingredients dito. So, yan na yung ating carrots guys and sibuyas. Lagyan ko lang ng konting oil. Pan-fry lang natin siya sandali. Tapos kagabi guys, ginawa namin ito ni Nico. So ito yung mga kamatis guys na nilagyan namin ng olive oil. Nilagay sa oven. I-mince din natin to. Pero din pala to isang paprika. I-ano din natin siya, lagay natin siya dito guys. Para maano din siya maging pino. Hindi ko na siya i-blender kasi konti lang naman to. Kasi mag-evaporate na yung ibang water nito guys. So, nilagyan namin to ng olive oil. Tapos, yung mga ibang gulay na nanggaling sa Haviki. So, ayan na siya. Tapos, i-add lang natin itong ating kamatis guys na merong paprika and garlic. Pa-evaporate natin yung nilagay ko na water guys. Ayoko kasi na may maraming tubig ito kasi lalagay natin sa lasagna. Hindi ito ano guys ha, authentic na pasta or yung tawag nito, lasagna. Kung ano lang talaga meron dyan sa cabinet guys, yun lang ang ginagamit ko. Tapos meron ako ditong tomato puree, tomato paste. Gamitin ko na lang din to kasi ito na lang ang last sa cabinet guys para hindi ito masayang. Ito naman is hindi ito nang galing sa Haviki. Dito sa bahay talaga, marami kaming mga pagkain na nanggaling sa Haviki and marami din hindi galing sa Haviki. Kasi hindi naman kasi lahat is nabibili namin doon sa Haviki Ruaka Paika. So, ilalagay na natin yung ating karne guys. Ito na yung ating deer meat. Lalagay na natin siya dito. So, wala na siyang amoy guys. Wala na siyang anggo. Yan, as you can notice, nag-iba na rin yung color niya kasi parang naluto na siya doon sa ating gatas. 4 na beses ko siyang pinakuluan guys lahat. And gamit lang yung gatas na nanggaling sa Haviki. Wala na akong dinagdag na iba. Hindi din ako nag-add ng pepper and salt. Ngayon pa, pagkatapos nito guys, pagkalagay ko ng mga sauces nito. So, ganito na itsura niya ngayon. Ayan, lapit ko kayo. Lapit kayo guys. Huwag kayo mahiya. Baba natin yung camera. Ayan. So, ganyan na yung itsura niya. Ayan, magtutubig talaga yun kasi nga may kamatis. Yung carrots, meron din niya water content. So, ipa-evaporate ko lang yung tubig nito. And let's add a tomato sauce. So, let's add pepper, salt, lagyan din natin ng isang cubes guys. Beef cubes ang nilagay ko kasi wala man tayong deer cubes. Para maging malasa lang siya. Meron ako ditong pasta sauce guys. Pasta bolognese ito. So ito na rin yung i-add natin. Actually, when added na siya na carrot sibuyas. But that's okay. Maganda nga maraming naka-add ng additional na, diba? So, add lang natin yung sauce dito.
mga bote nun guys, isi-save natin yun para paglagyan natin ng mga suka-suka natin mamaya. Or later guys, kapag nakakuha pa tayo ng maraming mga sili doon sa Habiki Ruaka. So, ipapasimmer lang natin to guys. Tapos, titikman ko siya ulit. Tapos, lulutuin ko na yung bechamel sauce nito. Kasi hindi ako bumili ng bechamel sauce sa grocery na naka-ready na. So, simmer lang natin to. Yung mag-evaporate lang yung excess water guys. And this is ready. Ang next na naman na nagagawin natin guys, gagawa natin ng bechamel sauce. So, lalagyan natin ng butter. Busin ko na lang yung butter nandito sa platito. Lalagyan natin to ng flour. All-purpose flour lang. So, itong sa akin guys is estimate lang to. Kasi yung extra nito, pwede ko naman ma-save. So, what's a kipe? So, ito na guys, nilagyan ko na siya ng 1 liter ng milk. Parang marami yung flour na nalagay ko, but that's okay. Niragdagan ko na lang to ng gatas. Tapos, hintayin lang natin siya na mag-thicken sandali, guys. Pero hindi naman sobrang thick. And, lagyan natin siya ng salt. Ang dami talaga na ginawa ko na bechamel sauce, guys. Na parami yung lagay ko ng flour tsaka yung butter. Kasi estimate lang yun. So, ito na yung ating bechamel sauce, guys. Konti na lang. I think this is already done. Ayan. Tapos na to. Tapos yung ating meat and yung sauce. Ito na siya. Tapos na rin siya. So, okay na sa akin yung salt and pepper niya. Hindi ko na siya dinagdagan. Kasi ayoko ng masyadong maalat na pagkain talaga, guys. Ayan. Tapos lalagyan pa natin ito ng cheese. So, yung cheese is maalat din. Ayan. So, we are going to assemble our lasagna soon. So, nagsisimmer pa naman tong ating beef, guys. Nilagyan to siya ng dried oregano. Yung dried oregano, guys, is yun yung mga oregano na herbs na nakuha ko din sa Habiki long time ago. So, dinry ko siya. Ngayon, sinad na natin siya dito sa pasta. Ayan. Alam na kayo guys, and it's so smelling good. Tama po ba ito itong English guys? Yung itim guys is ano yan, yun yung garlic guys. Kaya lang yan dyan. So, yung ating bechamel sauce is andoon. Let's assemble. So, meron ako ditong baking dish. Mumin yung ating baking dish. Ito yung mga favorite characters ni Anika. Itong baking dish na to guys is mahal ito from Merla. Pero, nabili ko lang to sa ukay-ukay ng 5 euros yata. Long time ago. Mga ilang months na rin na nakaka-order last year. Tapos, meron tayo ditong lasagna na pasta. Ito hindi siya kailangang i-boil. But alam nyo ba ito, nanggaling din to sa Habiki guys. Kasi nagkaganito yung packaging niya oh. Kaya makita nyo dito nilagyan siya ng scotch tape. Kasi na-open yung packaging niya. But since dry pasta naman ito, so it's still okay. Kasi sa Finland guys, kapag yung mga packaging is nasira, nagkalumping-lumping, na-open yung dito na side niya, tingnan nyo, hindi na siya nagkalimao. Kasi nilagyan ito nila doon ng tape na lang doon sa Habiki ba, tapos pinamigay nila. So, sinave ko pa rin. So, ito yung gagamitin natin na pasta para sa ating lasagna. So, mag-assemble na tayo guys. So, first, ang ilalagay natin dito is itong bechamel sauce sa bottom para hindi siya dumikit.
Kailangan ko yata ng kutsara. Para hindi lang siya dumikit, guys. Thin layer lang. Hindi kailangan sobrang makapal. Para hindi lang mag-ano yung pasta natin na direct siya doon sa pan. So, may kanya-kanya tayo, guys, ha. This is not authentic. Inulit ko sa inyo. And I'm just using anything na andito sa bahay. Na most of them is nanggaling din sa Habibi. So, lalagyan na natin to ng layers ng ating pasta. Tapos magkakat ako dito sa gilid. Lalagyan din natin siya. Ayan. Tapos lalagyan natin siya nitong ating kastike. Sauce in Finland, guys, is kastike ang tawag. So, manipis lang na din na layer kasi lalagyan pa natin yan ng next layer. Medyo matrabaho siya, guys, but I assure you na masarap siya. Masarap yung lasagna. Isa to sa mga favorite ko na pasta. Actually, lahat ng pasta, guys, gusto ko eh. Kailangan makapal kasi kaya magkakaroon naman tayo ng layers. Ayan. Tapos yung ating bechamel sauce, lalagyan din natin siya dito. So, basically, layer ko lang to, guys. Tapos, pasta na naman. Tapos, yung red sauce natin. And, papakita ko sa inyo yung finished product. Siguro makakagawa ako ng dalawang tray nito, guys. Yung isa is medyo maliit kasi may natitira pa to eh. Sayang naman. Another layer ng pasta. Mabuo natin yung isang tray natin. Almost sakto lang pala yung ating bechamel sauce, guys. Pero merong konti na natira. But gagawa na lang ako ng konti pa na bechamel para sa next tray. Kasi meron pang natira na meat. So, lalagyan lang natin to siya, guys, ng cheese sa taas. So, ilalagay natin siya sa oven for 1 hour. And then, we're ready to eat. So, ito na yung magiging dinner namin tonight, guys. Hindi kami magtitinapay. Kasi, late nga ako nagising. Late ako nakapagluto. But, meron naman kasing leftover food sa ref. Yun yung kinain nila for lunch. So, itong cheese, guys, is hindi to nang galing sa Habibi, ha. Galing to sa Lidl. Sa Lidl ako bumibili. Yung ganito na cheese ang binili ko, guys. Di ba, napakita ko ba? Basta yung ganito. Gratin. Mix siya, guys, na cheese. Meron siyang mozzarella, emmental, and semi-hard cheese. And lalagyan din natin siya ng mozzarella sa taas. Meron akong grated mozzarella cheese dito. Ito siya. Sa Lidl. Kita ba?
Ayan. Sa Lidl ko rin yung binili guys. Sa Lidl ako madalas bumibili kasi mas mura doon. Ayan. So, lagyan lang natin to na maraming cheese. This will taste so good. Lalagyan na natin siya ng cheese. Lalagyan ko siya ng toothpick guys dito sa gilid. Kasi lalagyan ko to ng foil sa taas. So ayoko yung cheese is dumikit sa aking foil. So tatanggalin ko yung mga toothpick mamaya guys. Ilagay ko lang yung toothpick na yan dyan para hindi sumadsad yung ating foil doon sa ating cheese. Kasi i-cover pa natin siya. Cover lang natin to ng foil. Tapos, bake natin siya for an hour. So, ito na siya guys after 1 hour. Lalagay lang natin siya balik sa oven para mag-melt pa yung cheese na andun sa taas. It's done guys. Nagsisizzle pa siya. Yan na. Yung ating lasagna. Homemade lasagna na hindi authentic. Di man authentic guys, basta ang importante nakatipid. So, meron na kaming pang dinner. Tapos yung isa pala is kailangan ko siyang i-assemble pero hindi ko lang siya lulutuin. Lalagay ko lang siya sa freezer para ready na siya sa mga susunod na days na kailangan namin ng food dito sa bahay. Yan na yung ating homemade lasagna guys, mga unta. So, this is our dinner for tonight. Kumain na rin yan si Pimo guys, kaya nakahiga na lang yan siya dyan. Oh. Sana aso na lang talaga ang buhay natin, lagi na lang nakahilata. Busog na yan siya, kaya hindi siya lumalapit dito sa mesa namin habang kumakain kasi busog na yan. It was very good lasagna. Uncle, you need to wipe your lips. Do we have tomorrow too? Yeah, you still have for tomorrow. It's a deer. It's a deer lasagna. Very good. So there's no smell No, did you cook it with the milk. might? Ah, okay. Yeah, I cooked it Ah, like... that's why I wonder you say that there is no might. I said how it can be. I buy many bottles. But I used the Mito from the Haviki first for cooking it, and then I used the Mito from the what you call this, from the Haviki, and then I made a bechamel sauce using the milk that was left in the fridge. That's why there's no milk left anymore. Ah, sen takia. That's why I asked you to buy more milk.